Boxing update tayo mga tol. Edwin De Los Santos naniniwalang panalo siya kontra Shakur Stevenson. Hindi raw fighter si Stevenson kundi isang runner. Kaya tama lang ang pangalan sa kanya na Shaquilla Twitterson. Dahil sa Twitter lang daw palaban. Pagdating sa loob ng ring, isang takbuhin na. Pero ganyan talaga ang boxing mga tol, kaya nga naglagay ng tali sa ring at may sapat na espasyo para magamit ng boxer. Kasama sa boxing ang pag-atras at pag-maintain ng distance, tinuturo talaga yan. Sadyang madulas lang si Stevenson at boring ang ganyang estilo. Pero effective yan mga tol, lalo sa isang agresibo at may lakas na kalaban. Wala naman masama sa pinakita ni Stevenson dahil kasama yan sa boxing. Boring lang talaga panoorin dahil masyadong madulas. Lalabas siguro ang galing ni Stevenson kung makatapat sa isang katulad ni Marcos Maidana. Katulad sa ginawa niya noon kay Adrian Broner at Floyd Mayweather. Kaya style make fight talaga at nagkataon na hindi nagbigay ng exciting fight ang style ni De Los Santos at Stevenson. Sa iba pang balita na Oya Inoue, pinakita na ang ka-sparring partner. Kita naman mga tol, malalaki ang katawan. Kung 100% ang kondisyon ni Marlon Tapales, siguradong 100% din kay Inoue. Sabi nga ni Tapales, good luck both of us. Matira matibay na lang sa December 26. Sa iba pang balita, Emmanuel Navarrete handa ibigay ang rematch kay Robson Consicao. Pero hindi daw siya magdesisyon dahil trabaho ito ng promoter. Kung mangyayari ang rematch, mag-ensayo na lang daw ng todo itong si Emmanuel Navarrete para magbigay pa ng mas magandang laban. Muntik pa matalo si Navarrete kay Consicao, buti na lang may dalawang knockdown kaya naitabla. Hawak pa rin ni Navarrete ang WBO Super Featherweight belt. Sa iba pang balita, David Benavides, plano i-knockouts Demetrius Andrade sa November 25. Malakas umano si Andrade ngunit may kahinaan ito, pwedeng samantalay ni Benavides. 3 buwan na raw nag-eensayo si Benavides at 15 rounds ang sparring, kaya sobrang handa umano sa laban. Kung sino ang panalo sa dalawa, maging mandatory ni Canelo Alvarez. Parehas undefeated ito at may lakas kaya itong abangan natin. Sa iba pang balita, Deontay Wilder binunyag ang $50 million na hiningi ni Anthony Joshua. Nagdemand umano ang kampo ni Joshua ng $50 million para lumaban kay Deontay Wilder. Pinagbigyan daw ang demand ni Joshua at andabayaran ng $50 million. Ngunit hindi raw tumuloy si Joshua. Kaya naniniwala si Wilder na pinipigilan raw si Joshua from management at company dahil siya raw ang moneymaker. Kung matalo si Joshua kay Wilder, babagsak ang karira at hindi na mabenta ang laban. Pero naniniwala pa rin si Wilder na balang araw magharap ang dalawa sa malaking event. May paparating na laban sila sa December 23. Main event si Anthony Joshua, co-main event si Wilder at Dimitri Bivol. 3 laban ang bubusog sa mga fans bago ang Pasko.